Hindi nakapagtanim o hindi makapagtanim ng palay ang mga magsasaka sa ilang lugar sa Mangaldan, Pangasinan dahil natutuyot na ang mga sakahan doon. Ayon po sa Pag-asa, kabilang ang probinsya sa posibleng makaranas ng dry condition dulot ng El Nino phenomenon. At may unang balita live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, makailang beses nang pinulong ng Agriculture Office ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan para mapag-usapan yung mga interventions na dapat gawin sakaling maranasan ng epekto ng El Nino phenomenon. Panahon na ng tag-ulan pero hindi pa rin nakakapagtanim ng palay ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang sakahan kasi natutuyo na dahil sa bihirang pag-ulan. Kung magtutuloy-tuloy raw ang ganitong sitwasyon, maapektuhan ng pagsasaka sa cropping season na karaniwang mula Hunyo hanggang Setyembre. Wala pa, kawala pa lang nag-umpisa pa tuyong-tuyo na Problema na sa tubig Yung solar wala na, puro sira na Sinilabas na abiso ng Pag-asa, aasahan daw na mararanasan ng El Nino phenomenon simula sa mga susunod na buwan. Posibleng makaranas ng dry condition ang nasa 47 lalawigan sa bansa, kabilang ang Pangasinan. Bunsod nito, nag-abiso na ang Mangaldan Agriculture Office sa mga magsasaka sa interventions na dapat gawin. Una na rito ang pag-apply ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation at ang pagsunod sa cropping calendar mula sa National Irrigation Administration. Kahit papano, dun sa sasabihin nilang cropping calendar at program na area, hindi tayo ganong mababahala kasi nag-commit ang National Irrigation Administration na susupply dito ng tubig. Ngayong cropping season ay may aasahan pa rin na patubig mula sa NIA. Pero sa buwan ng Nobyembre ay magiging pahirapan ng patubig kaya't iminumungkahi ng Agriculture Office sa mga magsasaka na magtanim ng drought-resistant crops. Na-advise din natin, mag-aalang-alang natin yung mga drought resistance o yung mga i-strategize na itatanim dun sa kanilang bukid kung pabor ba ang palay dun sa kanilang area or ibang strategic crops nang sa ganun, hindi siya gaanong nangangailangan ng maraming patubig. Ivan, sa unang linggo ng July, inaasahang makapagtanim na ng palay ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan kasunod nga ng pag-release ng tubig ng National Irrigation Administration sa mga irrigation canals. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.